Okay, yo, we're live here in Recto. And sir, bakit wala po tayo ngayon sa Menjola? Inarang po tayo ng mga kapulisan. Palagay ko first time to sa Philippine history sa araw ng mga workers. Yo, this is real, dog. Bakit po ba sa Menjola nag-rally? Bakit hindi po sa BGC since nandun po yung mga korporasyon? Magandang punto yan, ano? In fact, pwede mo ring sabihin bakit hindi sa Ayala dahil nandiyan yung sentro ng ekonomiya. Pero ang Menjola, nariyan ang sentro ng kapangyarihan kasi nandiyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang tanggapan. So yung seat of power, importante na maipakita natin at maipabot natin yung mga kahilingan ng mga manggagawa, ng mga consumers at mga commuters. Bakit po ba may union? Pinaglalaban po namin sa union yung siyempre yung mga taas sahod ng mga empleyado at saka mga karapatan ng bawat empleyado para po maging maayos po yung pakikisama rin namin sa kumpanya at maging maayos po yung nature ng mga trabaho namin to employer relationship po. Kailangan po ba ma'am lahat po ng kumpanya may union? Depende po yon sa magiging takbo po ng kumpanya kasi minsan po sumusobra rin po ang kumpanya, kumbaga nagiging maliit po yung tingin nila sa mga empleyado para maging pantay lang din po. Hindi naman namin aabusuhin yung kumpanya, kumbaga yung karapatan lang po ng mga empleyado yung ipagpinaglalaban po namin. Sineselebrate po namin yung May 1 po, yung Labor Day celebration. Kaya po ba walang pasok ngayon? Opo. Pero Labor Day po ngayon, bakit parang wala po ako nakikitang mga buntis? Ay, hindi ho sila pwede, sir. Kahit po sa hanay po namin, yung pong mga buntis, hindi na po namin pinasasama. Lalo na po yung mga magle-labor na. Ayo. Ano ba yun? Yo sir, ano pong pinaglalaban natin dito ngayon sa rally? Pinaglalaban namin dito sa lahat ng platform, sana pantay-pantay. Ang best fare para 55 pesos and then per kilometer 15 pesos. Yan ang pinaglalaban namin. Kasi hindi na sapat ang aming kinikita bilang isang manggagawa. Wala po, cancel po ba mga orders natin ngayon? So totally, hindi kami bumiyay ngayon para isulong namin ang pinaglalaban. Para maparating namin sa lahat ang aming hinanaing. Sana marinig nila ang aming pinaglalaban na itaas na ang best fare. Well, yung pinaglalaban natin dito sa rally ngayon is yung minimum wage. Madagdagan siya ng 150 minimum wage. What is the minimum wage? Right now, the minimum wage is 610. Gusto sana natin madagdagan pa yun ng 150 pesos para magkaroon naman ng dagdag sa kanilang pasweldo para makabili rin sila ng kanilang maihahain sa kanilang pagkainan. Second, makabili sila, makasunod yung kanilang sweldo doon sa 5 basic needs ng tao. Well, talagang kailangan na talagang itaas yung sweldo kasi hindi naman bumababa yung mga presyo. Kailangan na talaga yung 150 na yun to comply with the living wage. Pwede po bang 200? Well, that's better kung 200 yung ibibigay pero yung 150 nga, di pa tayo sigurado kung maibibigay nila eh. Ang unang-unang pinaglalaban natin dito, yung siyempre araw ng manggagawa ngayon, yung lagit-lagit panawagan ng manggagawa, yung issue ng kontraktualisasyon na laganap pa rin sa kasalukuyan, no? Ito'y tuloy-tuloy pa din at madami pa rin mga manggagawa ang nasasalanta sa ganitong klaseng mga patakaran. We are appealing to our President na regalo niya sa mga manggagawa, murang presyo ng kuryente, murang presyo ng tubig para sa lahat. Para happy tayong lahat. Katulad ngayon, di ba tag-init ngayon? Opo. Matinding init. So kailangan natin ng tubig. So yung aming grupo, nagdi-distribute kami ng tubig dahil matindi yung yung heat index ngayon. At yung tubig para sa lahat. Presyo ibaba, sahod itaas. Kaya po ba tumataas ang presyo dahil bumababa ang sahod o dahil bumababa po ang sahod dahil tumataas ang presyo? Parang parehas lang sila. Ang tawag po dyan, inflation. Halimbawa, tumaas ang presyo ng langis. Kailangan ito ng mga pabrika. Ang mga pabrika, kailangan din yan ng mga manggagawa para tumakbo. So, ang gagawin ng mga kapitalista dahil nag-react siya doon sa tinatawag na pagtaas ng presyo ng mga langis, ng mga krudo, ay ipapasa naman ng mga kapitalista na may-ari ng mga pagawaan doon sa mga consumers. Kaya dahil dyan,
nagkakaroon ng domino effect. So kapag humingi ng dagdag ng pamasahe, halimbawa sa transportation, meron niyang inflationary effect. So lahat gumagalaw. Pag gumalaw ang presyo ng crudo, ganyan din po. So kaya ngayon, ito yung inaabot natin. So ano ba ang solusyon? Meron mga solusyon na doable na pwede na magawa ng ating gobyerno. Hopefully, makinig ngayong Mayo 1 ang ating presidente sa mga manggagawa at sa ating mga consumers and commuters. Mabuhay ka, mabuhay. Haters gonna hate. Yeah. Ma'am, ano na lang pong pangalan nyo na lang po? Angelita Simbahan, Vice President po ng NLMSDC Katipunan. Okay. Simbahan po apelyido nyo? Opo. Opo. Amen. Amen po. Thank you very much po. Boss, pwede po makicharge? Yo, sir, estudyante po kayo, no? Yes po. Okay. So, wala pong pasok ngayon, pero ano pong ginagawa natin dito ngayon sa rally? Nag-over po kami ng rally ngayon kasi parte din po to ng requirement namin. Ako ay third year journalism student ng Universidad de Santo Tomas. Siyempre po bilang media, identity namin na makisama sa mga ganitong programa, na makilahok sa mga ganitong advokasya. Kaya hindi hadlang na estudyante kami dahil lahat tayo ay may parte dito dahil bayan natin to. Are you single? Single po. Gusto mo ba ng buko? Buko? Pwede naman. Gusto ko ng buko. Tara, buko tayo. Sige, tara, sir. Nagtaas na po ba ang presyo ng buko? Opo, mataas na rin. Dahil po ba tumataas na po ang mga bilihin? Siguro din po. Ano pong pinaglalaban natin dito sa rally? Hindi ko alam. Nagbibinta lang po kami ng buko, sir. Magkano po isa? 10. Yo, pulutin daw ang mga kalat. Huwag daw mag-iwan ng basura. Magko-cover po kami ng event. And nandito rin po kami para makiisa sa panawagan ng mga manggagawa na itaas na yung sahod nila. Lalo na tumataas na yung presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa Pilipinas. Bakit po natin kailangan itaas ang sahod? Kasi for the longest time, nananatiling mababa yung sahod ng mga manggagawa habang tumataas yung pangangailangan or yung presyo ng mga pangangailangan. For example, ang bigas dati may mga tig 37, 38 pa. Pero ngayon, halos 50 pesos na lahat. Pero yung sahod ng mga manggagawa, ganun pa rin, nagsastagnate pa rin. Kaya kailangan na itaas na rin yung sahod ng manggagawa. Bakit po ba tumataas ang presyo ng mga bilihin? Dahil sa pagtaas din ng presyo ng mga ibang pangangailangan sa buong Pilipinas, gano'n. Pero in a nutshell, kaya din tumataas yung presyo ng pangangailangan sa Pilipinas ay dahil napansin ko, nagsimula siya nung COVID-19 pandemic kung saan naglihim towards exportation ng Pilipinas imbes na i-improve yung sarili niyang natural resources. For example, ang bigas, pagdating sa probinsya, mura lang naman talaga siya kung bibili mo sa magsasaka. Pero pagdating sa atin, dahil nga karamihan ng bigas natin ay na-import, so nagiging mas mahal na siya. Bakit kailangan pa po natin mag-import? Meron naman po tayo sa probinsya. Ayun po talaga yung sinusulong natin na dapat nga, imbes na importasyon ay dapat na mas palakasin natin yung national industry natin. Lalo na yung mga bigas, yung mga isda. Hindi natin sila kailangang i-import kasi meron natural resources natin siya sa Pilipinas. Kaya yun yung panawagan din natin sa gobyerno na sana ay mas pagtuunan ng pansin na i-improve ang ating natural resources. Dahil mayaman ng Pilipinas pero kailangan lang nating i-improve yun. Ayun. Okay, yun lang po. Maraming salamat po. Ang talino ni ate. Yo, andito nga tayo ngayon sa Mindiola at asa yung mga kalihista dito?